Naranasan mo na ba yung una interesado siya sa'yo, tapos after ng ilang weeks, months, o year, nag-iba ang pagkikitungo niya sa'yo kasi pampalipas oras ka lang niya. Kaya narito ang 5 signs na ginagawa ka lang na pampalipas oras ng isang tao. Number 1, wala siyang time sa'yo. Tandaan mo, kung mahalaga ka sa isang tao, busy man iyan o maraming ginagawa, maglalaan iyan ng oras sa'yo. Napakahalaga ng oras para sa isang relasyon. At kung hindi kayang ibigay ito ng isang tao, wala kang halaga sa buhay niya. Kung wala na siyang time sa'yo, baka napunta na sa ibang tao. Number 2, hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Tulad rin ito ng sign number 1 na walang time sa'yo. Pero itong sign na ito, hinihintay niya na lang na sumuko ka o hiwalayan mo siya para maging malaya at masaya na siya sa piling ng iba. Sobrang sakit sa pakiramdam nito, lalo na kung dalisay yung pagmamahal mo sa isang tao, tapos hindi ka na nga pinapahalagahan at ikaw pa yung lalabas na dahilan kung bakit siya naghanap ng iba. Number 3, wala na siyang pakialam sa feelings mo. Anumang effort ang gawin mo, kahit araw-araw mo pang iparamdam na mahal mo siya, kung wala na siyang pakialam sa'yo, hindi niya iyan ma-appreciate at bibigyan ng value iyang mga ginagawa mo. Magalit ka man, umiyak o magtampo, hindi ka niya susuyuin kasi wala siyang pakialam sa feelings mo. Kahit masaktan ka man niya, wala siyang pakialam. Number 4, kakausapin ka lang niya kapag gusto niya. Alam mo yung tipong kailangan mo siya, chinachat o tinitext pero wala siyang reply. Nasin naman niya yung chat mo pero hindi ka niya nire-replyan. Kung replyan ka man niya, napilitan pa. Kasi nga, wala siyang kailangan sa'yo. It means, mahalaga ka lang sa kanya kapag napapakinabangan o naibibigay mo ang gusto niya. Ito yung sobrang sakit na nakadepende ang halaga mo sa pakinabang mo. Hindi mo maramdaman ang willingness niya para makausap ka bilang nagmamahal sa kanya. Number 5, kapag nararamdaman mong baliwala ka sa kanya. Alam mo yung tipong kapag magkasama kayong dalawa o nagde-date, parang malayo siya sa'yo. Kahit katabi mo naman siya, nararamdaman mong parang wala siya. Hindi mo maramdaman ang presensya niya. Simpleng pagkumusta ay hindi niya magawa. Binabaliwala ka na lang niya. Ilan lamang iyan sa mga signs na ginagawa kang pampalipas sa oras. Alam mo, sobrang hirap kapag naranasan mo ang mga ganitong signs. Lalo na kung nasa stage ka ng sobra kong magmahal. Ibinibigay mo lahat sa isang tao. Yung tipong nag-i-invest ka ng time, effort, love, at financial, pero tinitake for granted ka lang. Kaya mo yan, ha? Tandaan mo yan. God bless. Ito yung sobrang sakit na nakadepende ang halaga mo sa pakinabang mo. 9 na signs na may inililihim sa'yo ang taong mahal mo. Number 1, lumalayo siya sa'yo o umiiwas para hindi mo mahuli o malaman ang kanyang tinatago. Number 2, may mga bagong tao siya sa kanyang buhay na hindi mo pa nakikita o nakikilala kahit isang beses.
Number 3. Kapag palagi siyang nagbibiro o panunuyang ginagawa para makita niya ang magiging reaksyon mo. Number 4. Kapag nagbibigay siya ng sobrang daming details para wala kang pagdududang gagawin. Number 5. Sinisisi ka niya sa lahat. Sisisihin ka para mapagtakpan niya ang kanyang tinatago at para maramdaman mong guilty ka o ikaw ang may kasalanan. Number 6. Kapag palagi siyang lumalabas ng matagal, mas maraming beses pa o gusto niyang mapag-isa kaysa magkasama kayong dalawa. Number 7. May pagbabagong nagaganap sa kanyang social media. Kung dati pala post o may day siya ng picture ninyo, ngayon halos hindi ka na pinupost o minamay day. Number 8. Kapag sobra siyang nagiging mabait sa'yo, yung tipong hindi mo siya mapag-iisipan ng mali dahil sa kabaitan niyang ipinapakita. Number 9. Kapag pinagpapawisan sa tuwing nagtatanong ka, kinakabahan siya sa mga bagay na itatanong mo at baka malaman mo ang tinatago niya sa'yo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang inililihim at tinatago. Pero kung lihim iyan na ikadudurog ng taong mahal mo, mas mainam nang aminin mo ang totoo kaysa masaktan mo pa ang taong lubos na nagtitiwala sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Mas mainam nang aminin mo ang totoo kaysa masaktan mo pa ang taong lubos na nagtitiwala sa'yo.